Buhay na buhay ang tradisyon ng bisita iglesia sa Tarlac at Pangasinan, lalo na sa Our Lady of Manawag Shrine. Nakatutok doon live si Dante Perello. Dante. Yes, Jay, bukod sa pabasa at penitensya ay bisita iglesia ang pinagkaabalahan ng ilan nating mga kababayan ngayong Semana Santa. Tahimik, presko ang hangin at makapigil hininga ang mga tanawin dito sa Monasterio de Tarlac. Ang pamilya ni Mang Andy dito piniling magbisita iglesia para makipag-relax na rin ang kanilang pamilya. Wala naman kasing bayad yung mga ano dito. Kahit sa pwesto, wala naman bayad dito. Isa ang estatwang ito ni Jesus na tunay namang nakamamangha. Pero ang sentro ng atraksyon dito, ang Relic of the True Cross kung saan sinasabing ipinako at namatay si Jesus. Naniniwala ang mga deboto na kapag hinawakan nila ito ay may magandang biyaya silang matatanggap. Sa Our Lady of Manawag naman sa Pangasinan, panay na rin ang dating ng mga nagbibisita iglesia. Si Raquel walang minti sa pagbisita rito. Inaasahan niya na sa kanyang muling panganganak ay magiging maayos ito sa tulong ng Our Lady of Manawag. As a Christian, parang part na ng commitment ko ang magbisita iglesia dito sa Manawag. Kaya yearly ginagawa namin to. Si Aling Paz naman, paniwala ay nakamit ang maayos na kalusugan at magandang buhay dahil sa kanyang pamamanata taon-taon. Nakapagtanim ako ng manggahan, nakapagtayo ako ng paupahan ko. Yun ang ginagawa ng mga tao na lakbay at bisitahin yung simbahan upang magnilay-nilay. Pero hindi naman kinakailangan talagang pito. Napakaugalian lang natin ng pito. Jay, sa kasalukuyan ay isang special na misa ang nagaganap ngayon dito. Susundan naman ito ng kumpisal. At yan muna ang latest mula rito sa Manawag, Pangasinan. Balik sa iyo, Jay. Maraming salamat, Dante Perello. Si Nel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Muli po naming ipinakikilala sa inyo si Justin Amar. 12 taong gulang, 2 talampakan ang taas, 2,000 ang grado ng kanyang mga mata at tutungtong na sa grade 1. Nitong Pebrero, nagwakas na ang paghihirap ni Justin dala ng kanyang malabong mata. Ngayong Marso naman, tinuldukan niya ang takot na mapahiya sa eskwela dahil sa kanyang kakaibang hitsura. Hindi naging hadlang ang kanyang pagiging maliit para maabot ang kanyang pangarap na maging isang scientist. Maliban sa pagtatapos sa preparatory level, nagkamit din siya ng mga karangalan. Kabilang dito ang pagiging 7th honor sa klase niya at pagiging mahusay sa science. Nagpakitang gilas din si Justin sa pagtula. Kaya naman inspirasyon siya para sa iba pang nakapanood sa kanya. Katuwang niya sa pag-aaral ang kaloob nating salamin. Kaya niya na gumawa on his own. Hindi na siya nagde-depend sa akin. Kaya niya na makita yung kanyang ginagawa nang walang assistance ko. Pati ang kanyang nakababatang kapatid na si John Andrew, umani rin ng parangal. Nagpapasalamat din ako sa bata na yan. Marunong mag-intindi at saka gusto niya po talaga mag-grade 1 siya. At bilang pagpupugay sa tagumpay ng magkapatid, bagong bag at gamit pang eskwela ang hatid natin sa kanila. Gamit pang grade 1 para magtuloy-tuloy na ang pagtupad nila sa kanilang pangarap. Maraming salamat po. Walang anuman, Justin, at congratulations, ang galing-galing mo pala. Samantala, sana po ay maging katuwang namin kayo para mailapit ang maraming pang bata sa kanilang pangarap. Mag-donate para sa proyektong unang hakbang sa kinabukasan, makipag-ugnayan sa aming tanggapan o kaya ay magdeposito sa aming mga bank account. Maaari ring mag-log on sa www.kapusofoundation.com para naman sa credit card donations. Susunod! Binibining Pilipinas second runner-up. Ano kaya ang masasabi na bigla siyang magiging pambato sa Miss Universe?
At Ricky Martin, umami ng bading tutukan dito sa 24